Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. At syempre hindi mawawala yung version namin ni Rans. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Another year gone by. We see the candles light. Friends and family all around. Good morning sa lahat ng mga viewers natin. Ngayon po ay 6 AM in the morning at magtataka kayo kung bakit napakaaga natin. Kasi tumawag na sa akin kanina mga 5:30 si Rans at niremind niya sa akin na may lakad nga pala kami ng sobrang aga talaga. At dumating si Rans sa bahay saktong alas 6, kaya nagdiretso alis na rin kaagad kami. Kasi nga kahapon po mga bayan ay birthday ni Ate Alpha, hindi kami nakapunta dahil nga po inabot na kami ng halos magdidilim at sobrang sama ng panahon. Kaya ngayon ay schedule din ang check up ni Ate Alpha. So pupunta kami muna sa kanila para before sila umalis ay maibigay natin yung ibibigay natin sa kanila o kay Ate Alpha. Okay guys, ngayon po ay papunta na kami kina Jojo at Herly, nagbabiyahe na kami dahil alam nyo naman na medyo may kalayuan yung kanilang lugar. Kaya ayun, ano pa lang naman, 6:20 pa lang at may inasikaso pa kami ni Ran sa sentro kanina. At sa sobrang aga nga natin, dapat talaga may dala pa tayong pang-reserve nila kasi may nagpapabigay din sa kanila. Shoutout natin si Ma'am V. Ayan, thank you kay Ma'am V dahil may padala siya. Ayan, may dala kami ditong cakes para kay Ate Alpha. At pinabibilan niya rin ng isang sakong bigas. Kaso nga lang, sa sobrang aga po natin, wala pa pong bukas na tindahan. Kaya ang gagawin natin, since kadadala lang naman po natin nung nakaraan sa kanila ng isang sakong bigas, ibibigay na lang po natin sa kanila. At sila na po ang bahala mga kabayan. Ayun, samahan nyo na lang kami dito sa biyahe namin ngayon na napakaaga talaga. Pero okay lang yan, hindi naman tayo laging ganito kaaga pumupunta kay na Ate Alpha, di ba? Kung minsan naman mga 12, 11, mga ganun naman tayo usual na pumupunta doon. Kahapon talaga dapat nandoon kami kasi kahapon yung kaarawan niya. Ang problema nga lang mga kabayan, sobrang sama ng panahon dito. Makita nyo naman hanggang sa ngayon, no? Kakatila-tila pa lang ng ulan. So kahapon, after namin pumunta kay Tatay Ben, na dapat abot pa po kami doon kana Jojo at Herlyn, bumuhos naman po yung malakas na ulan na sinamahan pa ng dilim ng panahon. Kaya sabi ko alanganin na tayong pumunta nito doon. Medyo madulas ang kalsada, kaya sabi ko ipagpabukas na lang natin, agahan na lang natin. Kaya ngayon nandito kami. Tapos hindi natin alam kung ano yung pwedeng maging situation, kung isasabay na ba namin si Ate Alpha papunta ng sentro kasi magko-commute nga sila papunta ng Daet, Camarines Norte para doon sa kanyang check up, sa kanyang CT scan. Tapos yung ilang minuto natin o oras na pagbabiyahe, narating naman namin ng safe. Kaya nga lang inabot na naman kami ng ulan sa kalsada, pero okay lang yun. At o nga pala, si Tita V ay nagpadala sa atin ng 7,000 pesos para po ibili sana ng ng bigas kala Jojo at Herlyn at kay Ate Alpha. So ibibigay na lang natin kay Ate Alpha. Tapos meron po anonymous sponsor na sumagot naman ng cake para kay Ate Alpha. Kaya meron tayong dalawang cake dyan kasi may nagpadala po ng 1,500 pesos sa Gcash natin at siya namang ibinili po natin itong mga cakes na ito. Kaya tara, samahan nyo na po kami pumasok doon kay Ate Alpha para nang sa ganon ay makakabiyahe pa sila Ate Alpha dahil nga sa schedule ng CT scan niya ngayong araw. Tara, pasok na tayo doon sa kanila. Tara, pasok na po tayo. At umuulan pa rin. Maputik dito po kina Jojo at Herlyn. Grabe. Dapat din tayo sa kabila pala dumaan. Madulas to. Dahan-dahan lang Rans, may dala ka pa naman. Kaya? Dahan-dahan boy.
Baka tayo ang kumain ng cake. Baka makapagbayad tayo ng cake nang wala sa oras. Kakainin natin ng may putik yan. Okay. Ito na tayo. Grabe yung panahon to mga bayan. Walang tigil. 4 days na yata ito na naman na dire-diretso. Good morning! Good morning! Ba parang okay ang mood natin ngayon, Herlin ha? Si Ate Alpha? Ayun pala. Alpha, happy birthday! Salamat po. Bless. Bait naman ang batang ito. Mapasok, Rans. Pasok po kayo. Kape ho, kape. Sige, okay lang. Buksan natin ilaw nyo. Saan? Ka-ready na pati sa Ate Alpha, oh. Buksan natin ilaw nyo para maliwanag. Nako din itong dala. Baka makuryente ka na naman. Dahan-dahan. Yun. Lapag may Rans. Isindihan natin kay Ate Alpha. Natawa sa Ate Alpha, oh. Sino kasama mo sana ngayon, Ate Alpha? Si Argel po. Si Kariel na si Kariel. Ito, sa loob. Nandyan. Tama nga yung desisyon nyo, dyan na lang kayo magdaan. Sa ano? Ano? Mas malapit po. Mas malapit kasi dyan. Ikot po kaya pag sa Kapalongga. Kaya nga, tagal muna tayo yung Lang, malapit lang. tsinela. Telpa, halika. Dito ka, Telpa. At si birthday girl. Upo kayo. Dapat kahapon papunta kami dito kasi 'di ba kahapon yung birthday mo. O kaso nga lang ay kapos kami sa oras kahapon. Halos mag-alas 4 kami nakalabas kay Tatay Ben. Tapos umulan pa, tapos ang dilim. Kaya sabi namin, agahan na lang natin bukas before sila Ate Alpha umalis. Kaya pupunta tayo. Nagsabi ba si Ren sa inyo na pupunta kami ngayon? Ay, opo. Nagsabi naman? Opo. Kaya dapat kanina pa kayo. Opo, sana. Kanina pa dapat. Kahapon kumusta? Dumating papa niyo hindi? Hindi nga po. Nagkukupra daw po kaya. At saka sabi ko nga kahapon, parang posible na dumating papa niyo yung ganung panahon. Ang lakas ng ulan. Sabi ko parang imposible yata na Hindi nga dumating. po nagdating. So ngayon, naabot pa naman kayo niyan. Kung saglit lang naman ang biyahe puntang Dait. Makakabalik din agad kayo. Ano bang plano ninyo? Pag dumaan kayo dito, magko-commute kayo papunta dyan o doon kayo magko-commute sa labasan? Doon po kami magkukumit sa labasan. Pag dito, motor kayo. Opo. Tapos iwan yung motor doon. Opo. Tama yun. Kasi dito, mas madalas ang biyahe palabas. Opo. Kahit pa Manila, pwede. Nadaan. Tapos yung motor nyo, makakawit kayo. Kasi sa Kapalongga, may oras lang doon ng biyahe. Kung mula Dait, hanggang Kapalongga, alas 5 lang yun. Hindi kagaya kung palabas ng Manila, tas dito ang babaan nyo, di ba? Medyo oras-oras yun. Walang tigil yun na biyahe. Joy, good morning! Nag-almasal na ba kayo? Ha? Kape lang po yan. Nagkape. Kaya daw kakain. Mamaya na lang daw. Kuha ng lighter, sindihan natin yung gig na Ate Alpha para makablow si Ate Alpha, oh. At may anonymous sponsor sa atin. Kuha ka ng lighter, B. Kuha lighter, dali. O kaya posporo. Ayun pala, may nakpa na. Ayan, lighter na lang. Wow. Sindihan natin. Salamat sa na ito. Sa nagbigay. Sa natin. Mamaya, papawishin natin si ate mo. Didikit. Na-excite tuloy si si Herlin. Okay, buksan natin. Tapos dito. Yan. Tapos Ang taray, Ay, Ang cute. ano daw? ang taray daw. Ang cute. Kuya, ano pa yata lang bake? Ang cute ng gawa. Kanya mo dyan. Tapos, kandila. Dapat ang dala namin talagang kandila yung esperma. Kaso nga lang, baka baka kasi medyo matagal matunaw yun. Sabi ko, Rans, parang mali, palitan natin. Asan na yung lighter? Nahawak ko kanina. Ito talaga. Ito pala. Ay! Ayan. So, siyempre, hawakan mo yung isa, Ate Alpha. Para makapray ka. Hawakan mo yan.
Tapos, ito, ako na mag-aawak, syempre. O ngayon, Ate Alpha, mag-wish ka kung ano yung wish mo na ikaw lang nakakaalam. Kung gusto mo sabihin sa amin, ikaw bahala. Sige, pray ka. Ano gusto mo? Mamaya, kantahan muna natin sa ate mo. Kantahan muna natin, si mama niyo pala. Okay, kakanta kayo ha? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung kanta natin, Franz. Happy birthday sa'yo. O, sige na, pray ka na. Ilan taon ka na, Ate Alpha, ngayon? 32 na po. 32? Batang-bata si Ate Alpha. 32 na. Nasa kalendaryo ka pa ba? O, kayo nang bahala dyan. Kaya tatakpa pa ba natin o lalagyan na lang sa rep? Ano? Lagay sa rep. Para ano, maano nila mamaya. Asa si Kuya Ariel? Kuya Ariel, pwede ako makilagay sa ref nyo? Mas masarap yan pag malamig, pero malamig pa naman yan. Dito pa yung isa. Ganda pati ng forma ni Kuya Ariel, oh. Talagang baka diretso date yan. Siyempre birthday. Oh, pwede kayong magdi-date kumain nga daw dalawa yan. sa labas. Diba? Pwedeng kumain sa labas. Magdi-date. Ha? Para all. Oh, kahit Jollibee. Man lang, minsan lang yan. Ba't hindi bumili si Joy Joy? Ay, wala naman pong malayo po baga ang bayan. Meron po sanang pambili si Joy. Wala pong pupunta doon. Wala lang bibilhan. O sana JJ, binila mo na lang nung saludsud. Ha? Pajiba. O Pajibar, tapos tinusuka mo ng esperma. Ang laki pa naman ng esperma. Tagal nun ni Ate pang copy spray siguro bago maubos. Tapos ang kontrata niyo wala nga alis hanggat hindi naubos yung esperma. Di ba? Kahapon pala pinapabili si Joy doon ng pamangkin niya. Sabi nga daw kay Ate, ba't wala ka mamang cake? Dapat bumili si Ate Joy ng cake. Oh, sabi ni sige Ate pa, ganito. Ito may bibigay pa ako sa inyo. Sa totoo lang, mayroon pang pinibibigay si Ma'am V sa kanila. Kasi nga yung the rest dun sa pinadala niya. Kaso nga lang, sa kamamadali namin ngayon ni Rans, nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, tsaka namin naisip na Rans, may naiwan tayo. Nakakamadali namin kanina kasi nga, medyo wala pa siguro sa wisyo kasi sobrang aga nga namin nagising. Sabi ko, di bale, pwede naman nating ibigay bukas pagdating ni Ate Alpha dito, di ba? Yung another na lang yon, sa another vlog na lang natin iabot sa kanila. Pasensya na Ma'am V kasi talagang matanda na po. Nawala sa wisyo kanina. Kasi wala ang nasa isip ko, yung cake, yung ganyan, yung aabutan ba natin sila Ate Alpha, kailangan ma-message mo sila ganito ganyan. Yung schedule niya kailangan nila umabot. Ayun yung nagsisink in sa utak ko, kaya nawala sa isip ko yung pinapadala ni Ma'am V na galing kay Commander. So, yan nyo po. By tomorrow naman, makikita nyo naman sa vlog yan. Iabot ko sa kanila. At, ewan ko kung sino ang isa sa matutuwa doon. Siguro si Herlin. Palaisipan yon, baka di ko makatulog. Si Herlin yung unang-unang matutuwa doon. Kasi nakita kong si Herlin yung madalas na gumagamit ng ganon. At mahilig sa ganon. Kung ako sa Ate Alpha, syempre, magagamit din Ate Alpha yan. Di ba? So, bigyan kita Ate Alpha. Lumabas kayo ni ito, hawak. Sa dalawa. Happy birthday Ate Alpha. Salamat po. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay at sana huwag ka na ulit makukuryente. At pangatlo ay sana bigyan ka pa ng lakas ni God para
sa mission mo sa pamilya mo, kasi yung mission mo kasi sa pamilya mo, baga hindi biro yung pag-aalaga ng mga anak mo, pag-aalaga sa mga kapatid mo, pagsama sa asawa mo sa pagtulong para kumita kayo, ay hindi biro na sakripisyo bilang ina, bilang kapatid. Ikaw na yung nanay kasi ng mga kapatid mo. Kaya sana bigyan ka pa ng lakas ni God para magampanan mo yung mission mo sa lupa, kasi sa nakikita ko ito na talaga yung mission mo, di ba? Na kaya nandito ka din kasi ganito yung mga kapatid mo pala at maaga pa lang mawawala yung mama niyo. Kaya yun yung nakikita kong mission mo din sa tsaka yun yung mga anak mo. At sana nga marami pang blessing dumating sa inyo, kasi alam ko din yung sakripisyo mo sa mga anak mo, lalo na napakaliliit pa ng anak mo, marami pang pagdadaanan, di ba? Mag-high school pa, kung magka-college pa, napakadami nila pang pagdadaanan, lalo na ikaw na magulang, di ba? Kayo ni Kuya Ariel. Siyempre sa asawa mo, bilib din naman ako kasi nakita ko naman na walang problema kahit nandito mga kapatid mo, di ba? Ikaw, Herlin, anong mo? Ako nagbigay na ako ng kay Ate Alpha ng wish ko para sa kanya. Ikaw, ano namang wish mo? Gusto nang marinig ng mga viewers yan. Ano wish mo kay Ate? Siyempre si JJ magbibigay din yan. Wala na. Kamo si JJ. Wala na. Wala na. Sige, Herly, magbigay ka sa ate mo kung ano yung nasa puso mo. Dapat ganyan face to face masabi mo. Ate, sana magkaroon ka pa ng mahabang buhay. Mahal na mahal kita. Yun the best na maliit na message pero may laman, di ba? Hindi puro sabaw. Si Joy Joy, sige si Joy Joy. Dapat meron. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng tawa lang, dapat meron. Sige Joy Joy, bigay mo yung mensahe mo sa ate mo. Sa abot na makakaya mo. Mahal na mahal kita, ate. Sabi ni Joy Joy. Salamat sa lahat, ate. Maraming salamat sa'yo. Yun, grabe. Hindi dahil kay Ate Alpha, baka hindi na alam ng dalawa ngayon kung paano nila alagaan yung sarili nila sa piling ng papa nila. Kasi nga, lalaki yun, syempre. Nandun man yung nila, yung babaeng isa, ninyo? Hipag nila. Kaso nga lang, hindi pa rin sila komportable dun kasi nakakaya din hipag yun kahit paano sa atin nila sila komportable, diba? Doon nakaraang birthday mo, Ate Alpha, nagbablog na ba kami sa inyo? Hindi pa? Hindi pa po. Kamusta yung karawan mo na? Nandito na sila, Harley, nun? Wala pa po. Wala pa. Ano po yung birthday ko po nung nakaraan nagluto man po yata ng pansit ng kalating kilo. Saka binati ko naman po yan sa Tsaka parang nagpadala din po nung sinanay sa akin ng 500. Buhay pa mama nyo nun, Opo, March po yung namatay bago. Pinadalang ka pa niya? Mhm. Galing naman, Tingnan nyo, kahit na simple yung buhay dun, yung nagagawa pang magbigay sa anak, di ba? Kahit na alam niyang may family na din, pero bigay pa rin. So ito yung first birthday mo na wala yung mama mo, no? Opo. Ilan na kayo nakaranas ng si Joy? Nag-birthday na si Joy. Tapos si Herlin, Noong December po. December. Lahat na po kami na Lahat sila nakaranas ng mag-birthday ng wala yung mama. Sa madaling salita, no? Kaya napakalungkot, napakasakit. Kasi ito yung unang-una Di bale, masasanay din naman kayo. Opo. Ngayon, Ate Alpha, ganito. Yung schedule niya paano, Rans? Wala na ba silang hahawakan na papel? Ang sinabi sa akin nung kausap ko, ID lang kailangan nila. Tapos hanapin lang. May sinend ko yung conversation namin, doon yung pangalan nung hahanapin mo. Oo, kinuha ko nga doon sa cellphone. Nandun yung pangalan. Mo na lang, save mo na lang sa iyo. Nandun yung pangalan nung hahanapin nyo. Tsaka yung yung hospital, CNPH, yung Kapitolyo. CNPH, Kapitolyo. Ay, yung ang tawag? Provincial. Provincial. Provincial Hospital. Pagdating nyo ng dait, mag-date muna kayo. Hindi. Unahin nyo syempre yung check-up. Huwag na akong
tumawag din. Ang dami ng anak. Unahan niyo muna yung check-up, siyempre. Tapos, pag gato, ang schedule niyo gagawin ko na lang para hindi kayo mahirapan. Pagdating yung diet, sakay kayong tricycle. Sabihin niyo sa tricycle, pababa po kami sa provincial hospital. Pagdating niyo sa provincial hospital, doon kayo sa entrance, may information doon. Hanapin niyo yung Hanapin pangalan. nyo, sabihin nyo, for CT scan at sa ganitong pangalan kami po pinapupunta. Pagdating nyo daw, wag nyo kakalimutang sabihin sa nag-i-scan na taga Kapalongga kayo. Kasi kapag hindi, akala nila taga-Dait lang kayo, baka ipahuli kayo. Kapag Kapalongga, ipa-priority kayo kasi malayo. Wag nyo kakalimutang gamitin yung lugar natin kasi kapag hindi, matatagalan kayo, baka di kayo nyo makauwi. Ha? Tapos, kung sakali man na matapos kayo na maaga, labas kayo ng Kuya Rin, sa kayong tricycle, meron dong tinatawag na Villamila Hotel. Oh. Meron dong hotel. Ha, mag-check-in muna kayo doon. Oh, bahala na kami dito kay Gigi at Herlin mag-alaga muna. Payag ba kayo, Herlin? Bahala ako sila kung kakaligayan nila ay. Kaso nga lang, maliit pa yung pamangkin nyo, baka masundan yan. Oh. Baka pag-uwi natin pa dito, nagbubo ng tiyan. Sabi nila Herlin, ate, grabe naman yung date nyo, busog na busog ka. Sabi ni Ate Alpa, hindi ito anya busog, may laman na ito. Joke lang yun, siyempre. Magkain kayo ni Kuya Ariel? Punta kayo SM kung may oras pa. Kasi ang biyahe naman ng Manila, oras-oras naman yan. Hindi nawawala kahit gabing-gabi pa, may biyahe pa rin. Opo. Hindi kagaya dito sa atin, alisin ko lang. Tama yung decision nyo. Ang napag-usapan nga po namin mga Bayanerons, sa sasakyan kanina. Paano kaya kung isakay natin sila Atelfa tapos doon natin pa-commute sa Kapalongga? Na-realize namin, oo nga, tama yung decision nila Ate Alpha. Kasi kaso, itong panahon na to, paano kayo magmumotor? Kaya nga po, ay magmapandong na lang po. Wala ba kayong kapoting ginagamit? Wala po. Wala kayong mahiraman muna pansamantala dito? Wala. Ay, mababasa kayo niyan, kapag ganito. Yun lang ang problema. Pero kung may kapote kayo, dire-diretso lang biyahe nyo. Siguro ano lang naman po yan. Ha? Bulala lang naman po. Pagkadating naman po ng Bulala ay ano naman. O kaya gato na lang gawin nyo. Kaso wala kayong yatang kakilala doon sa Bulala. Wala? Saan nyo iwan yung motor nyo? Doon daw lang po sa may paradahan naman daw po doon ng iwanan talaga sabi ni Ariel. May paradahan. May CR kaya doon? Ewan ko lang po. Kasi kung may CR kasi doon, pwede kayong magdala ng damit. Tapos magpapalit kayo doon. Pwede rin. Kasi mababasa talaga kayo niyan. Doon kayo magpapalit. Madala na lang. Sakloban nyo lang ulo nyo para hindi kayo magkasakit. Okay. Tapos pwedeng yung sapatos nyo, lagay nyo sa plastic. Doon na kayo magpalit. Para pag sumakay kayo ng bus, tayo kayo. Kasi malamig yan, air condition pa naman. Hindi kayo tatagal, baka magkasakit kayo niyan. Gano'n lang gawin nyo, kay Ariel. Dala kayo muna ng pambahay na damit. Tapos doon kayo magpalit. Hanap kayo doon. Kahit wala sa mismong paradahan, may mga bahay-bahay man doon. Pwede po kami makipalit. Ganyan. Kaysa mag-sacrifice kayo na yung suot nyo na mismo ang mababasa kayo niyan. Sakit abutin nyo. Babalik na naman kayo sa Dait, sa hospital para magpagamot. Wala po. Ikaw Ate Herlin, ayaw mo pa CT scan? Okay ka na ba? Okay na paramdam mo? Okay na pala paramdam ni Herlin. Ikaw Ate Alpha? Medyo may time pa rin talaga? Nasakit pa rin po. Saka yung bukol may kaunti. Hindi, ilang pa, hindi nawawala. Hindi Kaunti na nawawala? lang, kaunting-kaunti lang naman po yung bukol. Kaya kailangan talagang ipa-CT scan mga bayan. Talagang hindi pa pwedeng hindi yung kay Ate Alpha. Kasi, saan ka ba dyan tumama? Saan banda dyan? Dito po. Dalawa ko. Dito, tsaka dito ate. Dito po. Dito tapos, Dito yata ako sa may kanto. Saka din sa may dito sa side, Tapos hindi dito naman napahiga pa rin ako dyan. dito ka tumama sa kanto, tas dito. Napatalbog ako dyan. Nakatayo ka no? Saan ka no nakatayo dito? Dito po. Dito po. Diyan layo, ano? Oo, tapos tumalbog ako dyan. Tapos napahiga ako dito. Napahiga na ako dito. Diretso na. Sabihin layo ng tinalisikan mo pala. Hindi talaga pala biro yun. Makuryente ng ganun. Ano? Kasi ako nakukuryente naman ako nun. Pero yung mga ground lang na ano. Na, di ba? Yung mga ground lang sa kamay na ano. Joy, halika Joy! Para ka naman nagtatampo dyan Joy. Joy, halika. Halika Joy.
Parang kinikilig si Gigi ah. Ikaw, Joy, hindi ka mapa-CT scan? Ayaw mo? Tignan mo si Ate Herlin, laging pagdadating ko dito nakaherban. Oh. Ikaw naman wala. Magherban ka palagi. Ha? Joy, di ba sabi mo nung nakaraan magherban ka na? Oh, di ba sabi mo sa akin, naalala ko yun. Oh, sabi mo, opo, magherban na. Hindi naman po sanay at masakit daw po sa ulo. Masakit sa ulo. Edi, every time na mag-headband ka, inom kang Biogesic. Di ba? Ikaw, Ate Gigi, message mo kay Ate Herlin na siya ay kumbaga, gusto ko lang maringgan galing sa iyo kasi hindi kita madalas nakakausap. Ha? Gusto ko lang maringgan kita. Kay Ate Herlin, kanina nag-message ka kay Ate Alpa. Ngayon, gusto ko marinig sa iyo. Anong message mo kay Ate Herlin sa kanyang pagpapractice? Sa kanyang pagpupursige na paglalakad? O, sige nga. Kasi hindi ko to na madalas nakakausap si Joy. Laging si Herlin. O ngayon, gusto kong marinig sa iyo. Anong gusto mo sabihin sa kanyang pagpapractice sa paglalakad, sa pagpupursige niya? Ano? Sige, kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan? Sige na, kaya mo yan. Alam kong kaya mo yan. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ha? Ha? Ate, huwag ka muna magpagaling. Kasi kapag gumaling ka, kapag inasar kita, maabutan mo na ako ngayon. Di ba? Yun siguro gusto sabihin ni Joy. Ha? Hindi hindi Kala ko sabihin mo pa yung ganun. Oh, siyempre, siguro, hindi lang masabi ni Joy. Ate, magpagaling ka. Ganun ba? Magpagaling ka, tatagan mo pa para nang sa ganun ay makalakad ka na. Oh, yun siguro yung gustong sabihin ni Joy. Hindi lang niya masabi. Na Joy, ikaw kasi hindi mo naman inaalala sa ate mo, nabagok tuloy yung ulo. Ha? Nasaan ka ba nun? Nag-aayos ng higaan. Nakwento na sa akin ni Herlin na nag-aayos nga doon ng higaan. At Alpa, prepare na po kayo para makabiyahe na po kayo. Kailangan na sila kasi anong oras na din. Anong oras sa Barans? Tama nga dyan sa orasan mo. Ito yung cellphone mo pala. 8:24 na Kita nyo ba dyan? Si Rans pa yung profile. Cellphone niya yata to. 8:24 na. So, kailangan makabiyahe na sila ngayon para at least kahit mga 10, makarating sila ng diet o 10 mahigit. Before mag-lunch break. Kasi pag nag-lunch break na, mag-aantay na naman sila niyan. Wala ba? Dire-diretso? Okay. Maganda kung ganun. Dire-diretso. Paano? Magbibihis pa kayo? Hindi na? Hindi na. May dala naman po kami damit. May dala kayo? Yan ang susutin nyo pag biyahe. Sapatos mo, basa yan. Oo nga, magchinelas ka na muna. Ikaw kaya, Rel, magchichinelas ka na muna. Sapatos na. Sapatos na? Kaya Rel, okay lang kasi safety shoes yung gamit niya. Papayong na lang. Oo, safety shoes gamit ni Rel. Pero yung sa'yo, pasok yan sa loob. Napayong na lang. Baka pag naglalakad ka niyan doon, may tumatalsik na tubig doon sa paa mo. Darating ako lang tinilas. O kaya kahit plastic. Yun, ginagawa namin ni Rans pag nagbibiyahe kami. Nilalagyan namin ng plastic yung sapatos namin. Ikot na rin yung shoe cover ko. Ayan, chinelas na lang. Pero kung gusto mo ng sapatos, plastic ang solution dyan. Kasi kami ni Rans, wala pa kaming shoe cover nun, yung bigay ni Ninang Adelina, ganun gawa namin. Sige, daan ka, Ate Alpa. Ganun gawa namin ni Rans kapag medyo maulan at ang biyahe namin malayo. Nakasapatos kami, lalagyan namin ng plastic yung sapatos. Safe naman, nakakarating naman kami ng hindi basa yung sapatos. Diba? Yung sa Naga. Ang layo pa nun. Mula dito hanggang Naga, parang 5 hours, mahigit. 6 hours, sabi na lang natin. Pero wala naman kaming basa sa sapatos. Kaya nga din yung bigay ni Ninang Adelina, malaking tulong yun sa amin. Di ba? Yung shoe cover, nagagamit na ni Rans yung kanya, yung akin hindi pa. Si Rans nga, yung paa niya nun, putik-putikan yung shoe cover, hinuhugasan niya lang ng tubig. Ano mo ba yung pangalan ng ano? No. Nung ano ay? Teka, titignan ko dito. Yung pangalan nung hahanapin? Opo. Nandun ba? Naka-message na. I-zoom mo lang ganun, nandun, naka-check din doon. Sinend ko sa kanya yung conversation. May signal ba kayo? May signal wala? Meron? Ito nga po. Andiyan yung pangalan.
Save mo na, screenshot mo na kasi baka mamaya I-zoom mo, malungkat. screenshot ka mo. ng signal. Ganun mo ano. ba yan? Kaya nga. I-zoom mo. Na. I-zoom mo, tapos screenshot mo. Wala na. Kahit ganito na lang. Basta naman yan. Tapos wala ka ng gallery. Ito yung gallery. Dito po. Ito ba? Hirap pag hindi mo cellphone ay. Hindi mo kabisado. Ganyan mo na lang. Basa mo naman yan. Yan si Janet Rivera. Ano? Sige na, biyahe na kayo. Kami naman pagtapos maya-maya makapagkwento sa dalawa, pupunta na rin naman kami. Salamat po. Sige, mag-ingat Marami. kayo. Sapatos mo nandiyan na? Opo. Kalimutan mag-date. Huwag niyo kalimutan ha, Kuya Ariel. Lighter? Later? Ay. O sweeter? Later. Ingat kayo. Salamat po. Sige. Bye. Kami naka 4 wheels naman kami kaya di kami mababasa. Sayang lang kung pwede sana namin kayatid sa sentro para hindi kayo mabasa. Kasi yung pabalik ang iniisip ko. Opo. Baka kung anong oras po kami Baka maalangan kayo. Alas na kami. Pantalon may dala ka wala? Meron po. Yung mga bata. Okay. Oo. Ayos kung meron. Salamat po kuya. Alas Sige, na po sige. kami. Kami nang bahala sa mga anak nyo. Basta enjoy nyo sa hotel ha. Tatawa yung dalawa. Hindi na kasi alam natin si Ate Alba kasi kaarawan niya kahapon Kamusta ang ano niya kahapon? Okay naman po. Nagsalad po kami. Nagsalad kay kahapon? Ay. Saka po gelatin pansit. Saka tinapay. Yung pong handa niya ate. Kasi may... Doon sa dala ko ba may spaghetti wala? Hindi ko po alam. Wala. Ang nadudol lang ay pansit bihon. Opo. Saka po yung Yun na lang ang ginuluto nyo. Opo. Buti na lang pala kahit pa paano nung pagdala natin ng grocery nung isang araw. Pinadlagyan ko ng pansit bihon yun. Opo, kaya nga, sabi nga po natin, kung tama-tama yung padala ni Kuya Marco, sabi lang may pansit na, sabi na. Kaya nga. Mabuti na lang pala. Nagkataon din na pinalagyan natin. Kasi nga iniisip ko nun, sabi ko, kahapon, sabi ko, pwede tayo magdala doon kay Ate Alpha ng, ng mga luto na lang. Kung makakaabot kami sana kahapon. Ngayon naman, sa sobrang aga, sarado pa lahat ng tindahan. Ultimo nga tindahan ng bigas, sarado pa. Kasi sobrang aga talaga namin na rin sumalis ng bahay. Ang bukas kasi dito kadalasan 8, minsan 9 pa nga. Kung aantayin pa namin mag-open yun, kawawa naman yung dalawa, pupunta pa ng Daet, di ba? Kawawa sila nag-uulan, ang lakas ng ulan. Kaya nga, naalala ko pa nung papunta kami sa Lupe. O ganito din yung panahon nun, di ba? Kawawa naman yung dalawa. Natutuwa lang din ako kay Kuya Ariel, napaka-supportive niya din na asawa, di ba? Kasi Bait mo ng Kuya Ariel. ang bait niya kasi ganyan na, halimbawa, ganyan kagaya niyan, kailangan niya Alpha siya. Talagang nandyan, nakasuporta, di ba, bilang asawa. Sa inyo, bilang kuya, si Kuya Ariel, bilang bayaw. Ano po, mabait naman po si Kuya Ariel. Kasi nga po, minsan pag wala akong ticket, tinatanong niya po ako kung may ticket pa kayo. Kung wala na, kung papabili po yun para sa amin. Ay, ganun? Siya mismo nagtatanong? Opo. Galing ano? Ang bait talaga din po ni Kuya Ariel. Kasi isipin nyo, kumbaga, yung sa mga maliliit na bagay na gano'n na yung internet nila, tatanungin ni Kuya Ariel, kamusta kung may internet ba kayo ngayon, ganyan. Di ba? Sa mga maliliit na bagay na gano'n, appreciate na yun, di ba? Opo. Tapos magpapabili na po yung sa mga bata, tatlo, tigisa kami nila ate. Sa kapag sa pagkain, kamusta? Eh, naku, okay naman po. Galante pa nga po yun. Ayun? Opo. Pagkain, lahat itatahaw. Lahat niya ihahain. Opo, ganun. Aanahin ba yun? Kundi kainin ng kainin. Ay, ganun. Opo. Kaya kami tawanan nila ate. Talaga po, maswerte din si Kuya Ariel, maswerte kay Ate Alpha. Si Ate Alpha naman, maswerte din kay Kuya Ariel. Kasi hindi naman porke simple lang yung buhay
Kumbaga kailangan na nating gawing miserable yung buhay natin, di ba? Kaya Pwede nga. nating gawing masaya yung buhay natin kahit na simple lang yung pamumuhay. Kumakain tayo 3 beses sa isang araw, basta't hindi nagugutuman ng mga bata, makakapag-aral ang mga bata. Sapat na yun kasi hindi naman permanente yung buhay natin sa mundo. Di ba? Kailangan natin, sabi nga sa Bible ay kailangan magkaroon ng tao ng, kumbaga ang tao ay dapat ay mayroong kakontentuhan sa buhay. Matuto kang makontento, di ba? Kung ano yung binibigay sa'yo ni God, matuto kang makontento. Wala namang masama mag-asam ng sobra-sobra. Basta sa mabuting pamamaraan mo yung gagawin. Pagsisikapan, di ba? Pero kung isipin mo ang buhay kasi okay na yung simpleng buhay lang. Di ba? Hindi mo kailangan ng sobra-sobrang ubusin mo yung oras mo sa pagtatrabaho. Kaya nga. Kasi habang inuubos mo yung buhay mo sa pagtatrabaho, hindi mo napapansin, malapit ka na pala sa dulo ng buhay mo, di ba? Napansin mo, 60 years old na ako, trabaho pa ako ng trabaho. Yung oras ko na dapat banding ko yung pamilya ko, puro trabaho ako, di ba? Hindi mo alam, malapit-lapit ka na pala sa kabilang buhay. Hindi mo sila nakabanding. Opo, hindi po siya nakakasama. Ayun yung sinasabing simpleng buhay, na basta't kasama mo pamilya mo, masaya kayo, okay na yun. Saka marami po nagsasabi, alam, may pumahayag si Ariel na nandiyan yung mga kapatid mo. Sabi naman ni ate, payag po yun, mabait mo po yung asawa ko. Sabi, kaya nga't mga babae man din yan, sabi lang. At May walang mga kasama- nagtatanong din, may mga nagsasabi, ano? Opo, walang kasama yan sa lupis, sabi daw. Hindi talaga at pumayag ang asawa mo. Sabi po kay ate. Hindi na mo. May mga magsasabi talaga niya na tao, hindi mo mawawalan. Ano? Kasi ang pagbabasihan lagi ng mga tao dyan, lalo yung mga marites. Ang unang pagbabasihan yan, sila Alpha, ganyan, kumbaga ganyan na nga yung buhay. Parang simple lang yung buhay. Gawa pa ni Alpha na dalhin dito yung mga kapatid. O ganyan ang sasabihin ng mga marites. Yung iba po nahanga, yung ganun. Yung iba naman, pamumula ang iisipin, di ba? Sabihin, ay, ganyan na nga yung buhay, nagdala pa ng, ano, di ba? Hindi yan mawawala sa iba. Pero, ang importante doon, Hindi naman po pinapansin. huwag mong papansinin. Yun ang importante doon. Basta't alam yung tama yung ginagawa nyo, at wala kayo natatapakan. Lalo na't si Kuya Riley okay lang sa kanya. Opo. Di go lang, ano? Bakit papansinin natin sila na nagbibigay ng mga bad comments, di ba? Kaya nga po. Kaya tayo mga babae natin dyan, kung kayo ay baka nai-struggle kayo kasi anong edad ko na, ganito pa rin, ganyan. Huwag kayong basta ano lang, pag-pray nyo lang kay God. Kung ano yung plano nyo sa'yo, di yun, di ba? Kaya nga. Kung ano yung plano para sa'yo ni God, di yun yung i-accept mo, no? Huwag tayo mag-asam ng masyadong sobrang taas sa buhay, di ba? Kasi life is short, enjoy your life lang. Kapiling yung pamilya mo, di ba? Basta't wag mo papabayaan ng mga bata at mapagtapos lahat, okay na yun. Ano, di ba? Kung wala ka mang maipamanang kumpanya sa mga anak mo, okay lang yun. Kasi sa totoo lang ako, kung ang mga anak namin ni Commander, halimbawa na lang, ako may negosyo kami, tapos sabihin ko na ilalagay ko sila ng basta-basta na lang doon na walang pinaghirapan. Hindi. Maghirap muna kayo, di ba? Ng sarili ninyo. Kumbaga, para lumakas kayo. Kasi kung isusubo mo na lang, wala na sa inyo yung lakas nila doon, di ba? Kaya nga. Kapag nawala kang magulang, mahina sila, di ba? Kaya dapat, kahit mayaman ka, pagdaanin mo rin yung anak mo sa pinagdaanan mo, di ba? Hindi kasi ako naniniwala dun sa at least yung ni ate mo, yung birthday niya kahapon, meron pa rin kayo naihain, paano nagsalad sila, tapos yung dalawa natin naluto pala nila. Buti na lang din talaga nagkataon. So yun, namatay na naman yung camera namin. Pasensya na. Parang napapadalas yata to, di ba? Every vlog namin ganito, kahapon ganito na naman. Okay lang yan. At naman, kumaga may mga usapan nga lang kami na minsan di na isasama kasi inaayos pa yung camera. Basta kayong dalawa, mag-ingat kayo dito ngayong araw, ha? Antayin nyo ang ate nyo. Wala ba kayong pang-contact sa kanila? Wala ba? Meron naman po. Meron. Ang lamig-lamig, mag-ielo ka? Baka ubuhin ka, Oo, awan po dyan. ha? Gusto po ng bata. Ay, pinag-uusapan nga namin nung namatay yung camera, sabi namin, nakakabilib din itong mga anak ni Ate Alpha. Kasi, alam niyo yun, yung hindi sila iiyak
hahabol sa ina, 'di ba? Sa kanila okay lang kahit na alam nilang may lakad yung mama nila. Silang bahalang magkakapatid na panganay din tsaka itong mga tita nila ang bahala dito sa maliliit, 'di ba? Kaya nakakabilib din yung mga bata kasi kung iba-iba yan, kapag umalis ang ina, naku, baka lalo na tong maliit na to. Opo, Baka grabe ang iyak niyan, baka namamalahaw yan diyan, 'di ba? Oh. Pero siya okay lang, oh. Okay nga lang ho dyan. So, tingnan nyo, yan din yung pinagkikitaan nga namin nung namatay camera na nakakabilib yung mga bata. Na ganyan yung ano nila. Ito dalawa halos magkasunuran lang ng edad. Ano po? 2 Ilang taong ka, ano? Ilang taong ka? Sino panganay ba sa inyo? Si Eka po. Ayun po. Ito si Aika. Ilang taong ka na Aika? Itong kapatid mo? 7 po yan. 7? Bali 2 taon. Pagitan, ano? 3 anak, ay 4 anak na Telfa, di ba? Opo. Yung lalaki mas pangana yon. Sino po? Si LG po? Oo. Opo, yun po ay 11. 11. Dalawa taon, ano? Tapos si Ana lang po siya kasi nagtagal. 5 Bakit taon. nakatitig ka sa akin, Joy? 5 taon po. Ha? 5 taon bago sundan. Bago na sundaan. Kayong dalawa, ilan agwatan nyo? 2 din po. Magdodalawa lang po ako. May kasunod. Parang sinusundan nyo yung ni Atel pa yung ano ng mama nyo, no? Na 2 taon. Pero alam nyo, sa totoo lang yung 2 taon, batang-bata pa po yun. Baby pa yun halos. Kawawa ang baby. Oo, kasi si Marcos, yung anak ko, si Marcos Liit, 4 years old yun, bago nasundan. O kumbaga ano, sa bagay, si Commander kasi, CS kasi yung kailangan pahilumin talaga muna yung sugat niya eh. O si Ate Elfa naman, siguro yung normal ba? Opo, lahat po normal. Kaya okay lang siguro na 2 years. Kaso nga lang yun sa bagay, sa pag-aalaga, maganda yun para isahan lang. Opo. Isang hirap lang, kumbaga, tinatawag ng matatanda, no? Isang palaki yan. Isang palakihan. Parang 45 days, isahan. Di ba? Hindi yung pautay-utay. Isahan, sama-sama na yung 45 days na yan. Parang ganun. Ba't nakatingin ka sa akin, Gigi, kanina? Ha? Napapangitan ka sa akin? Ha? Napapangitan ka sa akin? Hindi. Kala ko napapangitan ka sa akin. Hindi na ako babalik dito. Ha? Balaga. Okay. Sige. At pagtila nitong ulan, pag hinahina nito, pupunta na din kami, ha? Kasi sa totoo lang ngayon, may pasok sana si Marcos Liit. Kaso nga lang pang umaga, hindi ko maihatid. Kaya sabi ni Commander, hindi naman na papapasukin. At sabi ko nga po, kailangan namin dito pumunta. Naunawaan naman siguro ni Commander yun. At yung bata naman siguro magpa-practice lang ngayon. Okay. Susubukan kong magbiyahe na rin kami para baka sakali makaabot. No? May hatid ko pa. Kaya nga po, medyo maaga pa naman. Maaga-aga pa naman. Kahit kung practice lang naman, makapag-practice pa rin. Tsaka magaling naman yung si Marcos Liit. Kahit di mag-practice yun, alam nun. Ang talino ng bata yun. Tuwa ako nun. Yun ay mana sa amay. Hindi sa utak. Hindi sa utak, sa talent. Sa tatay kumbaga nung ako din noon kahit tingnan ko lang yung steps nakukuha ko naman. May ganun nga kung tao, magaling. Ang tawag doon fast learner. Ayan. Yung magaling mag-catch ng ng mga bagay-bagay. Pero sa utak wala ako noon. Si Marcos ay gifted siya sa utak, ako hindi. Okay, sige. At medyo humina na yung ulan, kami pupunta na. Mag-iingat kayo. Sabi ko sa inyo, ngayon, yung pupunta namin dito, may nabalita na yung anong gamit nila? White van ba? Van. White van. May white, may green. Anong kulay? Green, saka May white. green tsaka white na van. So, dito din sa Camarines Norte sila kumukuha ng bata. Ha? Noong nakaraan, may nakita kami sa news na yung bata nakatakas, pero yung tiyan niya may hiwa na. Nakita ko. Nakita nyo? O kaya mag-iingat kayo, ha? Kung hanggat maaari, kung kayo lang mga bata dito, isaran nyo itong pintuan. Ha? Kaya nga po, nakasarado naman po yan. Isaran nyo, wag na wag kayong magbubukas, ha? Kung may makita kayong suspicious o kahina-hinala, sigaw agad kayo, ha? So, andyan lang naman si Kagawad yata, tapos may kapitbahay naman kayo, ha? Kaya lang po dito ay walang pinto. Ilalak natin. Lagyan namin ng sara, ha? Ha? Ilalak natin ang likod. Ha? Para safe kayo dito habang wala sila Ate Alpha. Pwede lang sama namin muna kayo dun sana. Pero nandiyan naman sila Kagawad, kapitbahay lang naman. Isang sigaw mo lang dyan
Marami naman po yung kapbahay. Isang sigaw lang, nandiyan naman siguro. Diba? Saka po Okay. yung nanay ni Kuya Ariel, labo naman po dito yun. Napunta naman. Okay. Sana nga nasabihan, dito muna siya. Para nasa Ay, marami po yung gawa. Maraming gawa. Kaya napunta naman po yung minsan dito. Sige, mag-ingat kayo dito ha. Basta wag na wag kayo magbubukas. Okay naman kayo dyan. Basta wag kayo magbukas. Tapos kung medyo nagpipilit o sigaw na kayo ha. Matatakot naman yan. Tatakbo na yan kapag sumigaw kayo. Okay? So, basta mag-ingat kayo na. Kita nyo naman pala yung mga news na ganun. Okay, muli po salamat kay Tita V sa anonymous sponsor na nagsagot ng ng cake ni Ate Alpha. Nakita nyo naman na napasaya ninyo si Ate Alpha. At yun nga, yung kasama nung padala ng Tita V, bukas na lang namin dadalhin dito. Kasi yung nga, naipaliwanag ko naman kanina na saka mamadali namin na iwan. Nakaprepare na yung pinrepare na ni Commander na iwan lang. By tomorrow na lang. At check na matutuwa si Erlyn doon. Diba yung ngiti ni Erlyn, no? Pero alam ko matutuwa ka doon. Kasi ikaw yung nakikita ko na medyo mahilig sa ganun. Okay, so pupunta na rin kami. Salamat ulit. Good morning sa lahat ng nagkakape dyan. Enjoy your coffee. At saka po, yung mga nasa ibang bansa, kung gabi, yan, sleep tight. At saka, sabi nga, sleep well. Pahinga kayo ng maayos para may lakas kayo sa pagtatrabaho kinabukasan. Ngayon, pupunta na kami ni Rans. At supportan nyo na lang tong video na to. At kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at mag-click na ng notification bell dyan para laging updated sa mga video natin everyday. At muli, itong Team Marcos, Marcos TV Channel, Rans TV, Commander ni Marcos. Abangan yung mga susunod pa nating vlog at yung mga bago nating scout. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Bago kami umalis, dumaan kami diyang kinakagawad at si Rans ay kausap niya na baka pwedeng tingnan-tingnan si na Jojo at Herlyn. So, okay naman daw at sila na daw bahala. So, para safe din, para wala tayong ibang iniisip, para di tayo mag-isip ng kung ano, maging relax yung isip natin ay kinausap na natin. Okay naman. So, yun lang. Paalis na kami. Salamat.